Ang pagkakaroon ng anak ay masasabing isang biyayang kaloob ng Diyos. Higit pa sa kayamanang ginto, ang tinataglay ng isang magulang sa pagkakaroon ng isang supling. Dahil hindi lahat ng mag-asawa ay nabibigyan ng ganitong biyaya. Sa isang liblib na baryo ay nakatira ang mag-asawang Dolpo at Lusing. Sa ilang taon nilang pagsasama ay hindi pa sila nabiyayaan ng anak. Halos lahat na yata ng paraan ay kanila nang ginawa, ngunit bigo pa rin ang mag-asawa. Hindi siguro nakatadhana sa atin ang magkaroon ng anak. Tanggapin na lang natin ang katotohanang ito, Lusing. Huwag kang panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa, Dolpo. Darating din ang panahon na diringgin ng Diyos ang ating panalangin. Sana nga, dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Dahil ilang taon na rin tayong nagsasama at naghahangad na magkaanak. Kahit isang anak man lang sana, ay mapagkalooban naman tayo. Isang araw, pauwi na ang mag-asawa galing sa pangunguha ng kahoy na panggatong nang mapahinto si Lusing sa paglalakad. Bakit ka napahinto, Lusing? May problema ba? May naririnig akong iyak ng isang sanggol. Sa banda ron ng kakahuyan, Dolpo. Maaari mo bang ibaba muna ang pasan mong panggatong at ako'y iyong samahang maghanap? Magtigil ka nga dyan, Lusing. Bakit kailangan pa nating pag-aksayahan ng oras na hanapin ang sanggol? Baka mamaya niyan, tiyanak ang naririnig mong umiiyak. Mapahamak pa tayo. Ano ka ba naman? May tiyanak ba naman sa ganitong katirikan ng araw? Ibaba mo na yung kahoy at samahan mo kong hanapin ang sanggol. Naglakad ang mag-asawa patungo sa nakakaringgan ni Lusing ng pag-iyak. At hindi nga nagkamali ang ginang. Isang malusog na sanggol ang nakita nilang nakahiga sa pagitan ng mga punong saging. Dahan-dahang kinarga ni Lusing ang sanggol at tumigil ito sa pag-iyak nang maramdaman ang init ng katawan ng ginang. Hindi kaya tiyanak ang sanggol na yan, Lusing? Paanong magkakaroon ng sanggol dito sa kakahuyan? Hindi ka ba nagtataka? Dolpo, tumigil ka sa katsatsanak mo. Kita mong sanggol ang karga ko ngayon, di ba? Baka ito na ang hinihintay nating kasagutan sa mga panalangin natin. Nasaan ba kasi ang mga magulang ng sanggol na yan? At bakit iniwang mag-isa dito sa gubat? Mabuti na lamang at hindi na amoy ng mga ligaw na hayop gubat ang bata. Naglakad ng pabalik ang mag-asawa sa kanilang kubo at agad na inasikaso ni Lusing ang sanggol. Tinabas nito ang isa niyang duster at ginawang pambalot sa sanggol upang hindi ginawin. Samantalang si Dolpo ay inasikaso ng sibakin ang mga nakuha nilang panggatong habang patuloy pa rin ito sa pag-iisip kung sino kaya ang magulang ng bata at paano napadpad iyon sa kakahuyan samantalang malayo ang kakahuyan sa baryo. Napakawalang puso namang magulang ng mga yon at naatim nilang iwan ang kanilang anak sa lugar na maaaring ikapahamak ng bata. Yan ang hirap minsan sa mga kabataan, masyadong mapusok. At pag nagbunga ang ginawa nilang kapusukan, ay takot namang panindigan ang kanilang responsibilidad. Uwi ka ni Dolpo sa kanyang isip. Sa pagsapit ng kinabukasan, ay nagising si Dolpo na wala sa kanyang tabi ang asawa, maging ang sanggol. Agad itong napabalingkwas ng bangon at natatarantang hinanap si Lusing. Sa pagtanaw nito sa bintana, ay nakita niya ang asawa sa labas habang pinapainitan sa araw ang sanggol. Nariyan ka lang pala, Lusing. Akala ko'y tinangay ka na ng sanggol. Tiyanak. Pwede ba, Dolpo? Tigilan mo na ang kakaisip na tiyanak ang sanggol na ito? Isipin mo na lang, nahulog siya ng langit sa atin.
At imbis na tiyanak ang iniisip mo, ay mag-isip ka na lang ng magandang pangalan para sa anak natin. Sus, makaanak ka dyan. Akala mo iyon na talaga ang bata. Baka mamaya may maghanap na magulang sa bata. At kung magkataon man, ay kailangan nating ibalik ang bata. Pupunta rin ako ng barangay at magtatanong-tanong kung sino ang nawawalan ng anak. Kung wala naman, saka pa lang natin masasabing atin ang bata. Sumimangot si Lusing sa sinabing iyon ni Dolpo. Para sa kanya, ang sanggol na kanyang karga ngayon ay sagot ng langit sa matagal na nilang hinihiling. Pero kailangan niya pa ring sumunod sa asawa upang hindi sila mapahamak. Matapos makapag-almusal, ay nagtungo ng barangay si Dolpo upang ipaalam ang napulot nilang sanggol sa loob ng kakahuyan. Ngunit ni isa sa mga tao ay walang naghanap. Nakangiting umuwi ng bahay si Dolpo dahil sa isang sorpresang ibabalita niya sa asawa. Oh, ano? Anong balita sa lakad mo? Mukhang totoong hulog ng langit sa atin ang bata, Lusing. Walang magulang o sino man ang nawawalan ng anak. Hindi maipaliwanag na kaligayahan ang naramdaman ni Lusing ng mga sandaling iyon. Napayakap ito ng mahigpit sa asawa. Mula nang dumating sa kanilang buhay ang sanggol, na pinangalanan nilang Amboy, ay tila nagbigay iyon ng swerte sa kanila. Gumanda ang ani ng kanilang gulayan, na siyang nagbigay sa kanila ng kaunting ginhawa. Lalo pat sinasabayan din ng mag-asawa ng pagsisikap at pagsisinop. Sa paglipas ng panahon, ay nagbinata na si Amboy. Nakakatulong na ito kay Dolpo sa pag-aasikaso sa bukid. Abay, Amboy, oras na ng merienda. Itigil mo na muna ang pagbubungkal ng lupa at pumarini ka na. Masarap ang meriendang inihanda ng iyong inay. Nariyan na ho, itay. Ano ho bang inihandang merienda ni inay? Ano pa ba? Di bilo-bilo. Ang paborito mo. Habang kumakain ng merienda ang mag-ama. Siya nga pala, itay. Hindi ba't bukas nyo i-deliver ang mga gulay na order ni Aling Saling? Ako na lang ho ang magdadala sa kanya. Tuloy mamimili ho ako ng damit. Malapit na ho ang kapistahan dito sa baryo. Para naman may bago akong maisusuot. Pagsapit ng kinabukasan, ay maagang dinaanan ni Kaloy si Amboy sa bahay. Pasan ang tig-isang sako ng naaning gulay, ay nagtungo ang magkaibigan sa pamilihang bayan. Habang papalayo ang dalawa, ay nakatanaw naman sa kanila ang mag-asawang Dolpo at Lusing. Matapos maihatid ng dalawa ang order ni Aling Saling, ay namili naman ang mga ito ng kanilang personal na gamit bago umuwi ng bahay. Habang sila ay naglalakad, hindi nila inaasahang madadaanan nila ang grupo ng kalalakihan na noon ay may kinikikilang matandang pulubi. Kaloy, tignan mo, kawawa naman ang matanda. Pinagtutulungan ng mga kalalakihan. Huwag na tayong makialam, Amboy. Baka tayo pa ang pag-initan ng mga yan. Pero hindi ko kayang tiisin ang ginagawa nila sa matanda, Kaloy. Hindi baling ako ang masaktan. Kaya pa ng aking katawan ang bugbog. Dahil bata pa naman ako, kumpara sa matandang yun, Kaloy. Kita mo naman, at pilit pa yatang kinukuha ang maghapong kinita sa pangangalakal ng basura. Dito ka lang, at ako ang bahala para hindi ka na madamay. Hindi napigilan ni Kaloy ang kaibigan. Nilapitan ni Amboy ang tatlong lalaking nangingikil sa matanda. Hoy! Tigilan niyo ang matanda! Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Imbis na tulungan niyo siya, kayo pa ang sumasalbahe sa kanya. Huwag kang makialam dito! Mabuti pang umalis ka na lang. Baka ikaw pa ang isunod naming bugbugin. Muling ipinagpatuloy ng tatlo ang pagpipilit na kunin ang konting barya sa bulsa ng matanda na ayaw naman nitong ibigay.
Maawa na kayo sa akin mga iho. Pambili ko lang ito ng tinapay. Isang araw na akong hindi kumakain. Wala kaming pakialam tanda kung hindi ka pa kumakain. Basta't ibigay mo sa amin ang perang yan. Ang kapal talaga ng mukha nyo. Bakit hindi kayo magbanat ng buto para may pangbisyo kayo at hindi kayo namimirwisyo ng ibang tao? Ngunit tila bingi ang mga ito at hindi pinapansin si Amboy. Patuloy nilang binubugbog ang matanda na siyang nagpagalit sa binata. Nilapitan sila ni Amboy at isinalag dito ang kanyang sarili upang maprotektahan ang pulubing noon ay nanghihina na sa bugbog. Talagang nagtatapang-tapangan ka ha? O etong sayo! At pinagtulungan ng bugbugin ng tatlo si Amboy. Samantalang si Kaloy ay hindi na malaman ang gagawin. Takot naman siyang masangkot sa gulo. Isang paraan ang naisip ni Kaloy upang matulungan ang kaibigan. Kapitan, may gulo ho rito. Ito ho sila at may binubugbog. Hulihin niyo ho sila. Sigaw ni Kaloy na ikinataranta naman ng grupo. Mabilis na nag-alisan ang mga ito. Nang makalayo na ang grupo, ay agad na nilapitan ni Kaloy ang kaibigan at ang matandang pulubi. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, pare? Ngayon, siguradong pag-iinitan ka ng grupong iyon. Hayaan mo sila, Kaloy. Tara, tulungan mo akong itayo si Lolo. Hindi na mga iho. Kaya ko naman ang sarili ko. Salamat nga pala sa pagtulong niyo sa akin. Sana ay hinayaan niyo na lang sila. Magsasawa din naman ang mga yon. Ayan tuloy pati ikaw ay nabugbog. Wala ho yun, Lolo. Mabuti pa ho ay sumama kayo sa bahay para magamot ang mga sugat niyo sa muka. Wag na. Maayos lang ako. Ano hong maayos ang sinasabi niyo? Ayan nga at putok ang kilay niyo, pati na rin ang bibig niyo. Siya nga naman ho, Lolo. Sumama na kayo. Mababait po ang magulang ni Amboy. Naisama ng magkaibigan ang matandang pulubi. At pagdating ng tatlo sa bahay, ay agad namang inasikasong gamutin ni Lusing ang mga natamong sugat ng matanda. Talaga hong sakit sa ulo dito sa baryo ang mga kabataang yon. Wala namang naglalakas ng loob ireklamo dahil sa natatakot ang mga tao na balikan sila. Tay, maaari bang dumito na lang si Lolo? Wala pala siyang kamag-anak dito sa baryo. Kawawa naman kung palagi lang magugulpi ng mga tambay. Nako, Amboy. Hindi na. Nakakahiya na. Wag na ho kayong mahiya, Tatang. Bukas ang aming tahanan sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa katama ang sinabi ng anak ko, babalikan pa rin kayo ng mga lukulukong iyon. Kinupkup ng mag-anak ang matandang pulubi. Kahit hindi pa nila lubos, nakilala ang pagkatao nito. Naging maayos naman ang pakikisama sa kanila ng matandang nagngangalang Teryo. Nakakatulong ito sa mga trabahong bahay tulad ng pagpapakain sa mga alaga nilang hayop, paglilinis ng bakuran, at iba pang gawain na kaya niya. Naging maganda ang samahan nila at itinuring na nila itong kapamilya. Sa pagkupkup nila kay Mang Teryo, ay mas sumagana ang kanilang ani sa gulayan. Mas nagbigay ang langit ng biyaya. Samantala sa hideout ng grupo, ay nagngingit-ngit sa galit ang mga ito sa pamumuno ni Badong. Kailangan makabawi tayo. Masyadong pakialamero ang binatang yon. Maghanda kayo at sa oras na makita natin yon, ay gugulpihin natin para madala. Hindi nga nagtagal at muling nag-cruise ang landas nila Amboy at Badong. Isang araw naggaling ang magkaibigan sa pamilihan nang bigla silang harangin ng grupo ni Badong na sa pagkakataong ito ay mas marami na sila.
Sa wakas, nagkita rin tayo. Malaki ang atraso niyong dalawa sa amin. Ikaw, Kaloy, akala mo, hindi ko malalamang ikaw ang sumigaw at nanakot sa amin? Sige mga bata, hawakan niyo ang dalawang yan at tuturuan ko ng leksyon. Hinawakan ng mga kasamahan ni Badong ang magkaibigan at sinimulan na nilang bugbugin ang mga ito. Nakikiusap ang dalawa na tigilan na ang pambubugbog, ngunit patuloy lamang sila Badong. Isang kasamahan ni Badong ang naglabas ng patalim at inundayan nito ng saksak si Kaloy sa tagiliran. Sa nakitang iyon ni Amboy, ay labis na galit ang kanyang naramdaman. Tila may kung anong klasing enerhiya ang nabuhay sa katawan ni Amboy. Biglang ibinalibag ni Amboy ang dalawang kalalakihang humahawak sa kanya at sinabayan niya ng malakas na pagsipa si Badong. Tumalsik si Badong at bumalandra sa isang drum ng basurahan. Agad nang nilapitan ni Amboy ang tatlong kalalakihang gumulpi at sumaksak sa kaibigan. At malalakas na suntok ang iginawad niya sa mga ito. Matapos niyang magulpi ang mga yon, ay hinarap naman niya si Badong at sinimulang pagsusuntukin hanggang sa magmakaawa na itong itigil na ni Amboy ang panggugulpi sa kanya. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Ayaw ko nang makikitang nanggugulo kayo sa baryong ito. Tumango si Badong at mabilis nang nagtakbuhan paalis ang grupo. Agad nang tinulungan ni Amboy si Kaloy na noon ay namumutla sa takot dahil sa natamong saksak. Walang kahirap-hirap na binuhat ni Amboy ang kaibigan. At napakabilis na nitong tumakbo. Tila kabayo sa bilis ang pagtakbo ni Amboy pauwi sa kanilang bahay. Tay, tulong ho! Sigaw ni Amboy, kahit may kalayuan pa ito sa kanilang bahay. Agad namang lumabas ng bahay si Dolpo at si Tandang Teryo nang marinig nila ang kakaibang pagsigaw ni Amboy. Napano si Kaloy? Sinaksak ho siya ng grupo ni Badong, Itay. Tulungan niyo akong mailigtas ang aking kaibigan. Tinignan ni Mang Teryo ang sugat ni Kaloy. Magpakulo ka ng talbos ng bayabas, Lusing, upang malinisan ang kanyang sugat. Madali ka, iha. Inihiga nila sa mahabang upuan ang binata at inumpisahang gamutin ni Mang Teryo ang sugat ni Kaloy na noon ay malakas ang pagtulo ng dugo. Habang pinupunasan ni Lolo Teryo ang sugat, ay bumubulong ito ng salitang hindi maintindihan ng mag-ama. Lumipas ang ilang sandali at tumigil na ang pagdurugo nito. Sakto namang dala ni Lusing ang pinakuluang dahon ng bayabas. Matapos tahiin ang sugat ni Kaloy, ay nilinis na ni Mang Teryo ang sugat at binendahan iyon gamit ang tela. Mabuti at alam niyo ang manggamot, Mang Teryo. Pag nagkataon pala, ay mauubusan ng dugo si Kaloy na maaari niyang ikamatay. Ipinagtapat ni Lolo Teryo ang kanyang tunay na pagkatao. Ayon sa matanda, ay isa siyang albularyo na tumigil na sa panggagamot nang magsimulang kalimutan ng mga tao ang tulad niyang manggagamot at tanging ang makabagong uri ng panggagamot na lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Nasa ganong pag-uusap ang dalawa nang sumugod naman ang mga magulang ni Kaloy sa bahay nila Dolpo. Galit na galit ang mga ito. Maayos naman nilang naipaliwanag ang pangyayari at pinatutuhanan naman iyon ni Mang Teryo. Bago umalis ang mga magulang ni Kaloy, ay naging maayos naman ang lahat. Sa paglipas ng ilang linggo, ay gumaling na si Kaloy sa pangangalaga ni Mang Teryo.
na noon ay araw-araw nilang binibisita ni Amboy sa bahay at nililinisan ang sugat. Samantala, ang grupo naman nila Badong ay hindi na napagkikita sa baryo simula ng araw na magulpi at pagbantaan sila ni Amboy. Marami ang natuwa mula kasi nang umalis ang grupo nila Badong sa baryo ay naging tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Wala nang nangingikil sa mga tindero at tindera sa palengke. Wala nang nangbubuli sa mga taong umiiwas sa gulo. At pati na rin ang nakawan ay nawala na. Tuwang-tuwa ang Kapitan del Barrio, maging ang mga tanod nito dahil nabawasan na ang pasaway sa kanilang nasasakupan. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, ay muling nanumbalik ang takot sa mga tao. Ang kinaiinisan at kinakatakutan nilang grupo ay muling bumalik sa baryo. Isang dapit hapon ay nagtatakbuhan ang mga barangay tanod sa pamumuno ni Kapitan. Patungo ang mga ito sa barbecuehan ni Douglas. Ayon kasi sa taong nag-report sa barangay, ay may kaguluhan daw sa barbecuehan ni Douglas. Pagdating naman nila Kapitan, "Magsitigil kayo! Anong kaguluhan to, Badong? Bumalik ba kayo dito sa baryo para guluhin ang mga tao?" "Wala naman hong nagkakagulo, Kapitan. Nagkakatuwaan lang ho kami ng aking mga kaibigan." "Anong katuwaan lang? Anong palagay nyo sa akin? Bulag? Para hindi makita ang mga sinira nyo sa tindahan ni Douglas?" "Easy ka lang, Kapitan. Huwag masyadong mainit ang ulo mo. Katuwaan lang naman talaga to eh. Mabuti pa'y sumama kayo sa barangay at doon kayo magkatuwaan." Mabilis ang naging pagkilos ni Badong. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ito ng Kapitan. Bagay na ikinagulat ng pinuno ng baryo. "Gusto mo bang daanin ito sa magandang usapan, Kapitan? O baka naman gusto mong sa marahas na usapan?" Uwi ka ni Badong na noon ay biglang namula ang mga mata habang nakatitig sa mga mata ng Kapitan del Barrio. "Sige, wag na kayong sumama sa barangay at umuwi na lamang kayo. Ako na ang bahalang kumausap kay Douglas sa mga nasira niyo sa tindahan. Kung palagi ka bang ganyang kabait, Kapitan, ay magkakasundo tayo." "Mga kasama, tara na at si Kapitan na ang bahala kay Douglas." Malayo na si Badong, ngunit nakatulala pa rin ang Kapitan. Natauhan lamang ito nang tapikin ng isa niyang tanod. "Kap, okay lang ba kayo? Bakit niyo hinayaang umalis ang grupong yun? Paano ngayon si Douglas?" "Oo, ayos lang ako. Hayaan niyo na ang mga lukulukong yun at ako na ang bahala kay Douglas. Tulungan niyo na lang siyang linisin ang ikinalat ng mga yun dito." Nilapitan ng Kapitan si Douglas na noon ay halos maiyak dahil sa dami ng nasirang paninda nito. "Kap, bakit niyo hinayaan si Badong? Nakita niyo naman ang mga pinsalang ginawa nila sa aking tindahan." "Pagpasensyahan mo na muna sila, Douglas. Ito ang pera. Konting tulong lang yan para mabawi mo ang nawalang kita sa araw na ito." Kinukonsinti nyo ang grupong yun, Kap? Aba, kung ganyan ang gagawin nyo, hindi ko na kayo iboboto. Wala naman pala kayong silbing namumuno sa baryong ito dahil may kinikilingan kayo." Hindi nakaimik at nakayukong umalis ang Kapitan sa lugar na iyon. Kahit siya ay hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi naman siya takot, pero sa nasaksihan niyang itsura ni Badong kanina ay nagbigay sa kanya iyon ng takot. Sa muling pagbabalik ng grupo sa baryo ay sunod-sunod na kaguluhan ang nangyayari. Mas marahas ngayon ang grupo
kumpara sa dati. Ngunit ang labis na ikinababahala ng mga tao ay ang natatagpo ang patay sa tuwing sumisikat na ang araw sa umaga. Mga bangkay na butas ang tiyan at nawawala ang mahahalagang parte ng lamang loob. Mang Teryo, Amboy, bumalik na pala dito sa baryo ang grupo nila Badong. At nagsisimula na naman daw sa panggugulo. Kaya ikaw anak, ay iwasan mo munang gumawi sa bayan. Baka makasalubong mo pa ang mga lukulukong yun ay mapahamak ka pa. Maganda niyan ay sabihan mo na rin si Kaloy. Paano ho ang pagdi-deliver natin ng gulay, Itay? Ako na ang bahala. Marami naman akong makukuhang kabinataan na pwedeng maupahan para madala ang mga produkto sa pamilihan. Tama ang iyong ama, iho. Mabuti nang umiwas kayo sa gulo at baka mas malala na ang gawin sa iyo nila Badong. Sige pala, Itay. Pupuntahan ko na si Kaloy. Baka magawi yun sa bayan at makasalubong si Badong. Ilang sandali ang lumipas. Oo nga, Amboy. Nasabi na nga rin yan ni Itay sa akin. Ang pagdating ng grupo nila Badong. Panay nga daw ang panggugulo sa mga tao. Sila nga din ang pinaghihinalaan ng mga tao na may kagagawan ng pagkamatay ng ilan nating kanayon. Ano kaya ang problema ng mga yon? Bakit ganun ang inaasal nila? Imbis na tulungan ng mga magulang, ay puro pa problema ang ibinibigay. Hindi ba sila naaawa sa kanilang mga magulang? Sadyang may mga taong ganon ang pag-uugali, pare. Kahit naman sa ang lugar, may mga loko. Isang hapon, kumakain noon ang mag-anak nang makarinig sila ng mga sigaw sa labas ng bahay. Pilit na pinapalabas ng grupo si Amboy. Tumayo si Dolpo sa hapagkainan. Saan ka pupunta, Dolpo? Haharapin ko ang mga lukulukong yon. Amboy, dito ka lang at huwag na huwag kang lalabas. Sasabihin kong wala ka dito sa bahay. Kinuha ni Dolpo ang itak at hinarap ang grupo. Wala dito si Amboy. Nagbakasyon siya sa lugar ng aking kapatid. Hoy Dolpo, huwag mo kaming niloloko. Naaamoy ko ang iyong anak. Ilabas mo na siya para hindi na kayo madamay. Bingi ka ba? Sinabi ko nang wala dito si Amboy. Umalis na kayo bago pa ako pumatol sa mga sirang ulong tulad nyo. Narinig nyo ba yon mga kasama? Papatulan daw tayo. Gusto nang magpakamatay ni Dolpo. Sumenyas si Badong sa kanyang mga kasamahan at dahan-dahan na nilang nilapitan si Dolpo. Bigla namang lumabas si Mang Teryo at bigla nitong sinabuyan ng asin ang grupo. Sa pagtama ng asin kina Badong, ay napasigaw ang mga ito, sabay ang pag-atras. Umalis na kayo! Kung hindi, ay tutuluyan ko kayong lahat! Hayop kang matanda ka! May araw ka rin sa amin! Tandaan nyo yan! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakabawi! Taka na mga kasama! Sa pag-alis ng grupo. Ano hong ginawa nyo, Mang Teryo? Ano ang isinaboy nyo sa kanila? Bakit sila natakot? Sinabuyan ko sila ng asin. Asin? Paano sila natakot sa asin lang, Mang Teryo? Dito ipinaliwanag ni Mang Teryo kung ano ang napansin niya sa grupo ng mga binata. Ayon sa matanda, ay nakita niya ang pamumula ng kanilang mga mata at maging ang kilos ng mga binata ay hindi pangkaraniwan sa isang tao. Maniwala kayo at magtiwala sa akin. Bilang isang albularyo, ay alam ko kung aswang ang isang tao. Kaya kailangan nating maging alerto at handa sa bawat oras.
Alam kong babalik pa rin sila. Lalo ngayong alam na nating sila ay mga kampon ng kadiliman. Nagimbal ang tatlo sa narinig na sinabi ni Mang Teryo. Paano hong nangyari yun, Lolo Teryo? Ang pagkakaalam ko ay walang aswang dito sa aming baryo. Oo nga, Mang Teryo. Mula sa aking pagkabata ay ni minsan hindi napabalita ang ganyang klase ng nilalang dito sa aming baryo. Maaaring nayanggaw sila o kusa nilang ginusto ang maging aswang upang magkaroon sila ng kapangyarihan na siyang magagamit nila sa kalokohan. Ang hindi nila alam ay ipinagkaloob lang nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Basta't lagi tayong mag-iingat, lalo na sa inyong mag-ama, dahil kayo ang madalas na nasa bukid. Pansamantalang itinigil ng grupo ang panggugulo sa pamilya. Tumutok sila sa pambibiktima tuwing sumasapit ang gabi. Wala silang pinapatawad, mula sa isang batang walang muwang hanggang sa matandang mahina ay binibiktima nila sa oras na magkaroon sila ng magandang pagkakataon. Nagagawa din nilang pumaslang ng tao kahit pa katirikan ng araw. Sa oras na kontrahin ang gusto nila Badong, ay makikita na ang bangkay ng taong hindi sumunod sa kanilang kagustuhan. May ilan pang residente ang nagbalak ng umalis sa baryo, ngunit hindi sila nagtagumpay. Hindi na sila nakakalabas ng baryo ng buhay. Nagmistulang hari si Badong sa baryong iyon. Isang araw, habang mag-isang inaasikaso ni Dolpo ang bukid, ay nakaramdam ito ng mga yabag sa paligid. Saglit niyang inihinto ang kanyang ginagawa. Tumayo ito at nagpalingalinga, ngunit wala naman siyang makitang tao o hayop ang naroroon. Nagkibit balikat si Dolpo at muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Muli na naman niyang narinig ang mga yabag, ngunit hindi niya iyon binigyan ng pansin at patuloy lang ang pagbubunot niya ng damong tumutubo sa mga puno ng kanilang gulayan. Nang walang ano-ano ay biglang may sumipa sa kanyang likuran na ikinasubsob ni Dolpo. Sa kanyang paglingon ay nakita niyang nakangisi sa kanya si Badong. Dumating na ang araw ng aking pagbawi, Dolpo. Sinabi kong hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakabawi at ikaw ang buena mano. Patayo pa lamang si Dolpo nang muli siyang sipain ni Badong sa sikmura. Gumulong si Dolpo sa lupa sa malakas na pagkakasipa sa kanya. Sumenyas si Badong sa dalawa niyang kasamahan at mabilis nilang hinawakan ang magkabilang kamay ni Dolpo. Sabay itinayo ito. Sa paglapit ni Badong ay binira niya ng malalakas na suntok si Dolpo sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Napadaing si Dolpo sa naramdamang sakit, ngunit hindi siya nagmakaawa sa grupo. Matapos kitang patayin, Dolpo, ay isusunod ko ang iyong pamilya. Huwag na huwag mong sasaktan ang pamilya ko, Badong. At bakit, Dolpo? Anong magagawa mo kung isa ka ng bangkay? Kitang-kita ni Dolpo ang pagbabago ng kamay ni Badong. Naging mabalahibo iyon at humaba ang kanyang mga kuko. Tama ang hinala ng mga tao. Mga aswang nga kayo. At kayo ang salot sa baryong ito. Oo, Dolpo. Kami ang mga aswang na pumapatay dito sa baryo. At ngayong araw ay ikaw at ang pamilya mo ang susunod naming pagpipiestahan. Pero bago ko tuluyang dukutin ang puso mo, ay maglalaro muna tayo. Gusto kong dahan-dahan mong maramdaman ang iyong kamatayan. Isang malakas na kalmot sa dibdib ni Dolpo ang ipinatama ni Badong.
Malakas na sigaw naman ang pinakawalan ni Dolpo. Umalingaw-ngaw ang sigaw na iyon. Habang nagpapakain naman ng manok si Mang Teryo, ay napatigil ito. Tila narinig niya ang pagsigaw na iyon ni Dolpo. Dali-daling pumasok ng bahay ang matanda at kinuha nito ang lalagyan ng asin. Mang Teryo, bakit ho? Anong gagawin niyo sa asin? Gulat na turan ni Lusing. Magsara ka ng mga bintana at pintuan, Lusing. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay at hintayin mo ang pagdating namin ni Dolpo. Bakit ho, Mang Teryo? Ano hong nangyayari? Wala na akong oras para magpaliwanag, Lusing. Basta't sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Mabilis nang tumakbo ang matanda patungo sa bukid. Sana ay abutan ko pang buhay si Dolpo. Bulong ni Mang Teryo habang sinisikap nitong makatakbo ng mabilis. Pagdating niya sa bukid, ay sakto namang itatarak na ni Badong ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Dolpo. Nagpakawala ng malakas na pagsigaw ang matanda. Natigilan naman si Badong at napalingon sa paparating na matanda. Dumukot ng asin si Mang Teryo at buong puwersa niyang isinaboy iyon sa mga aswang. Dahil alam na ni Badong ang epekto ng asin sa kanila, ay umiwas na ito agad. Tanging ang dalawang kasama nito ang tinamaan ng asin. Umusok ang kanilang balat at napasigaw ang mga ito. Mabilis muling dumukot si Mang Teryo at muling sinabuyan ang mga ito. Napahiga sa lupa ang dalawang lalaki na hindi na malaman ang gagawin sa sakit na kanilang nararamdaman. Samantalang si Badong ay kumukuha ng tiyempo upang salakayin ang matanda. Ngunit hindi niya magawa dahil alerto naman si Mang Teryo. Pagmasdan mong mabuti, Badong, kung paano ko papatayin ang iyong mga kasama. Sa pagwikang iyon ni Mang Teryo, ay mabilis niyang sinabuyan ng asin ang dalawang lalaki. Kitang-kita ni Badong kung papaano umusok ang buong katawan ng kanyang mga kasamahan hanggang sa magliyab ang katawan ng mga ito at mauwi sa pagkaabo. Humanda kang pakialamerong matanda. Babalikan namin kayo. Nakahanda kami sa iyong pagbabalik at sinisiguro ko sa iyo, sa ginawa mong ito kay Dolpo, ay siyang bubuhay sa isang kapangyarihang tatapos sa inyong lahat at magpapalaya sa baryong ito mula sa tulad niyong demonyo. Mabilis nang umalis si Badong. Baon ang matinding galit at kabiguang mapatay ang pinag-iinitang pamilya. Agad naman nang tinulungan ni Tandang Teryo ang nooy wala ng malay na si Dolpo. Samantala, sa pagdating ni Amboy sa bahay, ay nadatnan niya ang nag-aalalang ina. Bakit nakasara ang mga bintana at pinto, inay? Bakit kayo balisa? Si Mang Teryo kasi, nagmamadali siyang umalis ng bahay. Dala niya ang lagayan natin ng asin. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ang itay ho, nasaan? Nasa bukid pa ang itay mo. Pero kinukutuban akong doon tutungo si Mang Teryo. Baka may nangyari sa iyong ama. Pupuntahan ko ho sila. Dito lang kayo, inay, at isara niyong mabuti ang mga pintuan at bintana. Mabilis ang ginawang pagtakbo ng binata patungo ng bukid. Bakas sa kanyang muka ang labis na pag-aalala sa ama. Hindi naman nagtagal ay nasalubong nito si Mang Teryo habang hirap na binabakay si Dolpo na noon ay wala pa ring malay tao. Lolo Teryo, ano hong nangyari kay itay?
Sinalakay siya ng grupo ni Badong, iho. Tulungan mo ako para maiuwi natin agad ang iyong ama. Nang malapatan ko ng gamot ang kanyang mga sugat. Nang makarating sila ng bahay, ay agad naghanap si Mang Teryo ng mga halamang gamot na maaaring igamot sa sugat ni Dolpo. Labis ang pag-aalala ni Lusing sa sinapit ng asawa. Naagad naman ni Mang Teryo na bigyan ng lunas ang mga sugat ni Dolpo at napigilan nito ang maaaring pagkalat ng kamandag ng aswang sa katawan ni Dolpo. Samantala, si Amboy ay labis na galit ang nararamdaman. Ipaghihiganti ko ang itay. Haharapin ko si Badong. Magtigil ka nga, Amboy. Gusto mo bang pati ikaw ay mapahamak? Hindi ordinaryong tao ang iyong haharapin. Pero inay, hindi tayo titigilan ng mga aswang. Kung sarili kong buhay ang kapalit para hindi nila kayo idamay, ay handa akong magsakripisyo. Sa akala mo ba, titigil sila? Sa oras na mapatay ka? Hindi anak. Papatayin pa rin kami ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala, inay. Kaya ko ang sarili ko. Mang Teryo, pigilan niyo siya. Parangawan niyo na. Papatayin siya ng mga aswang. Hindi siya magagawang mapatay ng mga aswang, Lusing. Anong ibig niyong sabihin, Mang Teryo? Kung kay Dolpo nga, nagawa nila? Kay Amboy pa kaya? Ipinagtapat ni Mang Teryo ang lihim na matagal niyang itinatago. Ayon sa matanda, si Amboy ay anak ng isang engkantadang umibig sa isang mortal. Ngunit nang malaman ng Haring Engkanto ang ginawa ng kanyang anak, ay tumutol ito sa relasyong iyon. Ipinapatay ng hari ang ama ni Amboy at ikinulong ang kanyang anak bilang parusa. Hiniling ng ina ni Amboy sa hari na ipaalaga ang kanyang anak sa mga mortal na may busilak na puso at mamahalin ang kanyang anak, at sila ang napiling pagbigyan sa bata. Isa ako sa mga taong tinulungan ng ina ni Amboy upang magkaroon ng karunungang manggamot. At nang iwan niya sa kakahuyan si Amboy, ay ibinilin niya sa aking gabayan ko ang bata hanggang sa mapalabas nito ang angkin niyang kapangyarihan. At natitiyak ko, Lusing, ang araw na ito na mailalabas na ni Amboy ang nakatago niyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Lusing sa revelasyong iyon ni Mang Teryo. Naguguluhan ang kanyang isip kung nagsasabi ba ng katotohanan ang matanda. Hindi pa nakakalayo ng bahay si Amboy nang magdatingan naman ang grupo ni Badong na sa pagkakataong iyon ay nasa kaanyuhang aswang ang mga ito. Sa wakas, ay nagpakita ka rin sa amin. Ngayon, ay tatapusin ko ng iyong buhay. Sumenya si Badong at isa-isang sumugod ang kanyang mga alagad. Pinagtulungan nila si Amboy. Sa bilis ng kanilang pagkilos ay hindi makayang sundan ni Amboy. Kalmot dito, kalmot doon ang kanyang natamo sa mga nilalang. Ang malalakas nilang suntok ay nagpapatilapon sa binata. Isang malakas na pagsipa ang iginawad ni Badong sa binata at nagawa niyang mapatalsik si Amboy sa masukal na damuhan. Agad din nilang sinundan si Amboy sa damuhang iyon, ngunit hindi na nila iyon makita. Nasaan napunta yon? Dito lang siya bumagsak. Narito sa damo ang tumulo niyang dugo. Hanapin niyo. Hindi siya maaaring makatakas. Kailangan ko na siyang mapatay ngayon.
mula sa kanilang likuran. Ako bang hinahanap nyo? Narito ako, mga loko-loko. Laking gulat nila nang makitang nakatayo si Amboy sa kanilang likuran na noon ay walang kasugat-sugat sa katawan. Paanong nangyari yon? Dapat mahina ka na. At paano mo napagaling ang mga natamo mong sugat? Huwag mo nang problemahin yun, Badong. Ang problemahin mo ay kung paano nyo matatakasan ang kamatayang igagawad ko sa inyo, mga salot! Sa pagwikang iyon ng binata, ay tila sing bilis ng isang kidlat ang kanyang naging pagkilos. Isa-isang nagbabagsakan ang mga aswang na kasamahan ni Badong. Hanggang sa matira na lamang mag-isa si Badong na noon ay hindi makapaniwala sa nasaksihang kakayahan ni Amboy. Tayong dalawa na lang ngayon, Badong. At isa sa atin ang matitirang buhay ngayong gabi. At ako ang matitirang buhay! Agad nang sumugod si Badong na sinalubong naman ni Amboy. Para ito kay Itay! Sigaw ni Amboy habang nakaamba ang kanyang itak na tumatakbong pasalubong kay Badong. Nakatayong magkatalikuran ang dalawa nang sila ay huminto sa pagtakbo. Hindi nagtagal ay napaluhod sa lupa si Badong at kasunod niyon ay ang paghiwalay ng kanyang ulo sa katawan nito. Gumulong sa lupa ang ulo ng aswang na sinundan ng tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Iniwan ni Amboy ang mga nakakalat na katawan ng aswang at umuwi na ito ng bahay. Laking pagpapasalamat ni Lusing at Mang Teryo sa Diyos nang makitang ligtas ang binata. Maging si Dolpo na noon ay nagkamalay na ay labis ang kasiyahan. Malaya na po tayo sa kamay ng mga pasaway na aswang. Malaya na ang ating baryo. Isang patunay na naman ang kwentong ito na hindi pinapabayaan ng Panginoon ang mga taong malakas ang pananampalataya sa Kanya. Matuto lamang tayong maghintay kung kailan niya ipagkakaloob ang kasagutan sa ating mga panalangin at ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kahit sa maliit na bagay ay ginagantimpalahan ng Amang Lumikha. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, ay huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe bilang pagsuporta sa ating channel. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.